Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Ako si Sting, taong bahay at babad sa computer games. Dahil sa nakagawian ko, ni hindi ako pamilyar sa mga lugar sa aking probinsya. Kung mas naging gala lang sana, siguro ay naiwasan ng ilan ang kinahantungan nila. Nagsimula ang lahat kay Mang Nico. Si Mang Nico ay isang matadero. Siya na rin ang naghihiwa ng mga karneng kanilang itinitinda. Ang sarap daw ng karne ay mas sumasarap base sa hiwa. Magiliw siya sa mga kanyang mamimili, kaya naman magaan ang loob ng mga tao sa bayan sa kanya. Kahit na ilang buwan pa lamang siyang nakakalipat sa lugar namin. Madalas bumili ng karne si Mama sa tindahan ni Mang Nico, bukod kasi sa mas mura doon ay alam namin na sariwa yon dahil siya mismo ang gumagawa noon. Isa si Mama sa regular na customer ni Mang Nico. Wala na kasing oras para sa isang nag-oopisina na magprepara pa ng hapunan. Kaya madalas ang ulam namin ay binibili kila Mang Nico. Meron silang lahat ng klase ng processed food, pati na rin ang sariwang karne. Hotdog, embutido, tosino, longganisa at marami pang iba, nakakasigurado ka na malinis ang pagkakagawa. Maayos naman ang lahat, maliban sa isang bagay. Napansin kong madalas akong makapanaginip ng kakatwa sa tuwing ang ulam namin ay bibilhin kay Mang Nico. Nag-umpisa yun noong Sabado. Namili si Mama ng giniling na karne sa tindahan ni Mang Nico para gawing bola-bola na may miso. Masarap ang pagkakaluto ni Mama at nakarami ako ng kain. Pagkatapos kong kumain ay nakatulog agad ako. Mas masarap yata kasing matulog kapag busog. Madalas sa bawat panaginip na iyon ay parang nasa loob ako ng katawan ng isang taong hindi ako pamilyar. Minsan naman ay para akong nanonood ng isang pelikula. Kinu-question kung totoo ba ang nakita ko o hindi. Sa panaginip ko ay nakita kong naglalakad ang sarili ko sa may istasyon ng tren. Nakatayo lang ako na parang may hinihintay. Maya-maya pa ay may dumating na lalaki na nagsasalita, hindi ko masyadong pinansin ang sinasabi niya. Mas tinitingnan ko ang kanyang mukha na kahit anong aninag ko ay hindi ko makita. Masyadong malabo iyon. Pagkatapos noon ay niyaya niya akong pumunta sa bahay nila. Mabait ang lalaking iyon dahil binibigyan niya ako ng sari-saring pagkain. Parang ilang araw ang lumipas sa panaginip ko at nakita kong unti-unti na akong tumataba. Matapos noon ay inabutan ako ng lalaki ng isang inumin at nakatulog ako. Makalipas ang ilang oras ay nakita ko na lamang na nasa bathtub ang katawan ko. Pinapanood ko yon habang hinihiwa ng hindi kilalang lalaki ang mga laman ko. Ang ulo ko ay pinugot ng lalaki gamit ang lagari at inilagay sa isang balde na pinuno ng kemikal na may tatak na sulfuric acid. Inilagay din doon ang mga nakuhang buto at hinayaan doon ng ilang araw. Nakikita ko ang paglipas ng araw habang nakatayo ako at pinapanood ang pagbabago sa balde. Lumipas ang ilang araw at bumalik doon ang lalaki. Natunaw na ang natitirang laman sa mga buto. Ang ulo ay naging bungo na lamang. Kinuha niya iyon at minartilyo, dinurog niya iyon hanggang sa maging pulbos at itinapon sa may banyo. Matapos iyon ay nagising ako. Umaga na pala. Gaya ng nakaraan ay sinubukan kong balikan ang aking panaginip, ngunit may mga detalye na nawawala. Agad kong ikinuwento kila Mama ang napanaginipan ko. Napagalitan pa ako ni Mama at sinabing sa ulitin ay huwag akong matutulog ng busog at nakakabangungot daw yon. Hindi ko na inisip ang nangyari. Marahil ay dahil na rin sa busog akong nakatulog. Lumipas ang maraming araw at muling naulit ang panaginip na yon. Bumaba ako sa bus at sinundo ako ng lalaki. Hindi ko pa rin makita ang kanyang mukha. Kung masusunod lamang ay hindi ako sasama sa kanya. Pero sa panaginip ko ay parang hindi ko kontrol ang katawan ko. Ganoon muli ang nangyari. Ilang araw akong pinakain ng lalaking iyon ng masasarap na pagkain. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng inumin at muli akong nakatulog. At nagsimula na ang lalaking iyon sa karumal-dumal na krimen na ginagawa niya. Maingat siya na walang makaalam at walang maiwan na baka sa krimen niya. Kung anong ginagawa niya sa mga nakukuha niyang laman ay hindi ko alam. Matapos iyon ay muli akong nagising.
Patuloy akong binagabag ng aking mga panaginip. Sabi nila sa tuwing paulit-ulit ang panaginip mo ay may nais itong ipahiwatig ito. Sa kasawiyang palad ay hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Sa tuwing mapapanaginipan ko kasi iyon ay parang totoo ang lahat. Ang takot na nararamdaman ko pati na rin ang bawat detalye na makikita ko. Naririnig ko pa rin ang mga sigaw ng mga biktima sa isipan ko. Para bang unti-unting nasisiraan na ako ng isip. Minsan, kapag alam kong galing kila Mang Nico ang ulam ay takot na takot akong matulog. Wala rin naman akong alam na pwedeng pagsabihan dahil wala rin namang maniniwala. Isang araw ay dumayo sa amin si tita at nautusan akong sumundo sa terminal ng bus. Pagdating ko sa terminal ay halos mapamura ako. Pamilyar sa akin ang terminal na yon. Iyon ang terminal ng bus na nakita ko sa panaginip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ako nagpahalata kay tita sa pagkagulat na nadama ko. Sinundo ko siya at inihatid sa bahay. Pilit kong inialis sa isipan ko ang terminal ng bus na yon. Maya-maya pa ay nagyaya ng kumain ng tanghalian si mama. Nagluto si mama ng adobo, medyo ginanahan ako dahil paborito ko iyon. Sandali pa ay nasamid si tita, napasarap yata ng kain. Inabutan namin siya ng inumin pero tuloy pa rin ang kanyang pagkasamid na parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Sinundot niya ng daliri ang kanyang lalamunan at may nakuha siyang hibla. Mahaba iyon at marami. Tumambad sa amin ang buhok ng tao. Tinanong ni Papa si Mama kung saan ba namili ng karne at sinabing kila Mang Nico siya namili gaya ng dati. Lalong nagtaka si Papa dahil imposible naman na buhok ni Mang Nico yon dahil mahaba yon. Nagpatuloy kami sa pagkain nang biglang may matigas na bagay na nakagat si Mama. Isang piraso iyon ang kuko ng isang tao. Sa sobrang pandidiri ko ay tumakbo ako sa banyo at naisuka ko yatang lahat ng kinain ko ng isang linggo. Tumawag sila Papa ng pulis at inireport ang insidente. Siniyasat ng mga pulis ang bahay nila Mang Nico pati na rin ang mga tindang karne nito. Kumuha sila ng sample ng karne at dinala sa lab para sa pagsusuri. Matapos ang ilang oras ay may nakita silang ilang balde ng tubig na puno ng buto ng tao. Nakababad yon sa sulfuric acid at halata mong tinutunaw. Nakita rin ng isang lalaki na bisita ni Mang Nico, ilang araw na raw siya roon at naging mabuti sa kanya si Mang Nico at palagi siyang pinapakain ng masasarap. Sa puntong iyon ay nagsalita na ako pero iniwasan kong banggitin ang panaginip ko. Inaresto ng mga otoridad si Mang Nico at dinala sa presinto. Makalipas ang ilang araw ay lumabas ang findings ng laboratory. May mga bakas ng karne ng tao na makikita sa kanyang mga tinda. Kumalat ang balita sa telebisyon at periodiko. Matapos noon ay naglitawan ang mga kamag-anak ng mga taong nawawala na. Ayon sa kanila, ang huling kausap ng biktima ay si Mang Nico gamit ang iba't ibang pangalan. Matagal na palang ginagawa ni Mang Nico yon, pumupunta siya sa probinsya at pinapangakuan ng magandang trabaho ang mga ito. Para mainganyong sumama. Matapos ang ilang araw ay sasabihin sa mga kamag-anak nilang nagtanan ito kasama ang kasintahang nakilala sa Maynila. Sa una pa lang dapat ay nakinig na ako sa panaginip ko. Marahil ang mga panaginip na iyon ay ang mga huling memorya ng taong nakain ko. Kaya't sa ulitin, siguraduhin nyo na ang karneng kinakain nyo ay hindi mula sa tao. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories@gmail.com.